you. I don't really think I'm handling it well. Hindi ako sanay. I've always seen them as these strong people. Always on the go, always on the move, doing everything for everyone sa family. So pag makita mo sila ng gano'n, nanghihina talagang... Kamakailan ay nakapanayam ni Morley Alinio ang aktor na si Derek Ramsay para sa 2-part episode ng Morley Alinio, ito ang tondo sa YouTube. Sa unang part ng naturang episode ay ibinahagi ng aktor ang masaya nilang bakasyon ng anak niyang si Lily sa United Kingdom noong Pasko at Bagong Taon. Ayon sa kanya, sobrang saya raw niya na makitang super happy talaga ang mga magulang niya na kasama nila si Lily sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Kwento pa niya, ang ama niyang si Derek Arthur Ramsay Jr. ang nagpaalam sa estranged wife niyang si Ellen Adarna na isasama nila ang anak nilang si Lily, at pumayag naman ang aktres kaya ipinagpasalamat daw niya ito. Inihayag din ng aktor na sobrang apektado raw siya kahit lumalaban sa sakit ang kanyang mga magulang. Hindi man binanggit ni Derek kung ano ang sakit ng kanyang inang si Remedios Ramsay, sinabi ng aktor na may prostate cancer daw ang kanyang ama. Pero nilinaw niyang malakas pa naman umano ang kanyang mga magulang. Ibinahagi rin ni Derek sa naturang panayam ang nangyari sa kanila noong nasa United Kingdom sila na talagang ikinataranta raw niya, at kung ano-ano na raw ang naiisip niya noong mga oras na yon. Kung I'll be straight and honest with you, I don't really think I'm handling it well because sabay sila na nakikita kong tumatanda, hihina. Yan ang biggest care ko sa buhay. And overthinker ako na nasa UK kami. Kasi nung araw namin, lumabas kami, sabi ko nga, dinala ko sa London Eye si Lily, Shrek World, tapos pumunta kami Winter Wonderland. Pagdating namin sa Winter Wonderland, bigla na lang nagsuka si Mama, Halo, collapse. Ako yung, instead of being strong like my dad, ako yung sobrang worried. Dahil nasa hospital yan, ayaw ng mami ko, dala na natin sa hospital. Naaway ko pa yung mami ko, we need to bring you to the hospital. Anong gamot? Ito, sino-sino tinatawagan ko. Buti kasama namin yung brother-in-law ko na doktor. Siya nga nagsasabi, Derek, you have to relax. Ayaw makita ng mama mo na parang ako yung nagpapanik. Kaya sobrang apektado ako pag nakikita ko ganun. Hindi ako sanay. I've always seen them as these strong people. Always on the go, always on the move, doing everything for everyone sa family. So pag makita mo sila ng gano'n, nanghihina talagang nano ko. So, sinabi naman ni Derek na kailangan daw niyang magpakatibay para sa kanyang pamilya at sa buong pamilya. Dagdag pa niya, good health para sa mga magulang niya ang araw-araw niyang ipinapanalangin. Inamin din niya sa naturang panayam na maswerte raw siya sa pagkakaroon ng magulang na tulad nila. Natanong din ang aktor kung kumusta na siya ngayon. Kumusta ka na, Derek? I'm at peace. I think nakita mo naman na hindi na ako mukhang haggard. Ang ganda na po ng katawan. Bumalik na yung katawan ko. Bumalik na yung focus ko to take care of myself again. I'm at peace. Ang dami kong pinagdadaanan. So, pinili ko na lang kung ano yung kailangan kong paging super strong para sa daddy ko, sa mami ko. Life can just change overnight, you know? I'm trying to spend as much time as I can with them and just enjoy. So, kahit ang mahal-mahal ng UK, sabi ko, bahala na. Enjoy na lang tayo dito. Pero, you can't put a price on the experience and the joy na na-enjoy namin dun sa trip namin. Samantala, aminado ang aktor na hindi raw talaga niya naiisip na babalik talaga siya sa telebisyon. Matatanda ang nagsalita na nang patapos ang aktor na magre-retiro na raw siya sa pag-aartista dahil gusto na raw niyang mag-focus sa buhay na pinasok niya, ang pagkakaroon ng asawa hanggang magkaroon ng sariling anak. Pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari ay naghiwalay na sila ni Ellen at co-parenting sila sa anak nilang si Lily. Kwento ni Derek, tinanggap niya ang alok ni Direk Mike Tuviera na maging kontrabida sa seryeng The Kingdom Magkabilang Mundo, ang upcoming primetime series ng TV5. Ayon pa sa kanya, huli raw siyang nagkontrabida sa sine Malaya movie na The Janitor ni Direk Mike Tuviera rin. Well, di ba nagpakasal ako and sabi ko naman sa inyo, pag nagpakasal ako, doon yung focus ko. Doon ako sa kahit anong bagay na gawin ko. And masaya ako doon, talagang sobrang masaya ako. Alam mo yan, that was an easy decision for me to make. I mean, don't get me wrong, mahal ko yung craft ko, pero I was excited for this chapter of my life. And super content na ako. And then, you know, like I said, life can change so quick overnight na biglang faced a very difficult storm and then hindi ka na ko ni Lord ng blessing ng isa pang project. I just took that as a sign I should take it. So I said, dito kay Direk yung focus ko. Tinanggap ko yung project, kausap ko si Direk Mike Tuviera. Sabi ko, sige Direk Mike. Yung umpisa sabi ko muna, pag-isipan ko. But then, nag-pray ko and I decided na, okay, I'm
tatanggapin ko. And nung isang araw, nag-storycon kami. Didn't know what to expect. Pagpasok ko dun, parang akong tumiklop. Bakit? Hindi ako sanay. Wala ka, matagal ka na kasi hindi Hindi na ako artista. mga artista, Nakaharap ng mga press. mga reporters, cameras, parang Nailang? step back. Parang shock na si J.M. Ford. Sabi sanay na ganyan, ako rin. Pero parang yung first day ko na naging artista ako, parang wow, okay. Nervyos. Sobrang ninervyos ako. Nag-script reading pa kami doon. Sabi ko, patay. Hindi naman to parang sumasakay ka lang ng bisikleta. So anyway, nalagpasan ko naman yung araw na yun. Di pa rin sanay. So slowly, I think I'll get sasanay din ako. Pero here we are, may bago akong project, be back on TV. Pero honestly, never ko inisip na babalik talaga ako sa TV. Ayon sa ulat ng pep.ph, magsisimula ng mag-taping si Derek para sa seryeng The Kingdom, Magkabilang Mundo.